Gusto naman pong maimbestigahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang flood control projects sa Davao City. Buwelta naman agad dyan ni Davao City Representative Pulong Duterte. Matagal nang may master plan sa proyekto pero tila isinantabi lang naman daw yan ng Marcos administration. Narito ang report ni Bril Montalvo. Naabutan ng News 5 si Nanay Luz Viminda na naglalabas sa gilid ng Talomo River sa barangay Talomo proper, Davao City. Nasira ang kanyang bahay nang umapaw ang tubig at bumaha noong Biyernes dahil sa malakas na ulan sa bukid. Dito lang talaga kami. Ang gusto ko sana pataasan ng aming bahay kung magkakapera lang. Hindi talaga kami aalis kasi wala kaming ibang malilipatan kahit delikado. Si Christine naman na higit isang dekada nang nakatira sa gilid ng ilog, mapipilitan ng umalis dahil inanod ng rumaragas ang baha ang kanilang bahay. Wala talaga kami nasalba dahil nawasak talaga. Sa kapitbahay muna kami nakatira ngayon habang naghahanap pa kami ng marerentahang bahay. Hindi ito ang unang beses na binaha ang ilang lugar sa Davao City tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Para tugunan ang problema, nag-inspeksyon ang Public Works Department sa mga flood control projects sa lugar. Doon natuklasan na mahigit isang dekada nang walang dredging o paghuhukay sa ilalim ng ilog. Iniwan din daw na nakatiwangwang ang isang proyekto sa lugar. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilan lang yan sa dahilan kaya umaapaw ang ilog at nagkakaroon ng matinding pagbaha. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gagawa ko nagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Na talagang nagalit ako kasi meron na pagang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Ayon pa kay Dizon, dapat maimbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Tila napupunta raw sa wala ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga proyekto. Obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. So talagang napapamura ako, nagagalit ako eh. Buwelta naman ni Davao City Representative Paulo Duterte kay Dizon, tama na ang turuan kung sino ang may kasalanan. Dapat daw aksyonan na agad ang problema para hindi na maulit ang matitinding pagbaha. Kinwestiyon din niya ang tila pagsasantabi ng administrasyon sa flood control master plan ng Davao City. 2023 pa raw ito isinumiti sa national government pero wala pa rin daw pondo hanggang ngayon. Wala pang tugon si Secretary Dizon sa mga pahayag ni Congressman Paulo Duterte. Pero nauna na niyang sinabi na target pondohan ang flood control master plan sa 2027. Isinasapinal pa raw ang disenyo at iba pang kinakailangang pag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.